ang daming nagkaroon ng misconception doon sa sinabi ko. Wala po akong sinabi na huwag kayong bumili ng bahay. Magandang araw po, ako po si CRP, ng Jim Dipo. So follow-up video po tayo ngayon tungkol dun sa topic natin na asset versus liability at paano nagiging liability yung bahay mo at paano nagiging asset din yung bahay mo. Kasi yung bahay mo sa panahon ngayon is pwedeng ma-considered as asset, pwede rin ma-consider as liability. Pero anyway, so follow-up video tayo kasi may isa tayong nag-comment, si Sir Jason Smith. So, ipopost natin yung comment niya. So, sabi niya, i-post ko daw yung bahay ko ngayon. Last video kasi, pinost ko yung previous videos, yung lumang videos ko, nung bahay ko na may fabrication. Tapos, after ng fabrication, nilipat ko yung fabrication, ginawa ko naman siyang garage gym. Pero, hindi ko na i-post doon sa video kung ano itsura niya ngayon. So, may nagtanong din kasi. So, maganda sagutin nyo. So, kagaya nung napanood nyo last video o kung di man napanood, papaliwanag ko lang na way back 2019, inutang ko po yung bahay ko sa bangko. So, makikita nyo sa screenshot yung approval ng bangko way back 2019. 5 years to pay, 2024, parang July 2024, natapos ko pong bayaran. Ngayon, although inutang ko siya sa bangko, yung pera na pinambabayad ko doon sa monthly amortization sa bangko is hindi galing sa sarili kong bulsa. Kumbaga, galing sa negosyo ko. Kumbaga, yung fabrication ko at that time, doon ako nagpa-fabricate, siya yung nagbabayad. Paano mangyayari yun? Itong fabrication ko ngayon is inuupahan natin 650 square meters. So, itong 650 square meters na fabrication na to, ang upa ko po ito is 75,000 pesos. Ngayon, at that time, noong 2019, may option ako na umupa rin ng pwesto kung saan ako pwede mag-fabricate. So, yung bahay ko na nabili is 300 square meters. Tapos, yung gusto ko rin na upahan para sa fabrication ko is 300 square meters din. So, imagine ito, 650 square meters, kalahati lang nung 300 square meters na fabrication ko. Ngayon, ang upa noon, at that time, is 30,000 pesos. Yung 300 square meters na fabrication, 30,000 pesos ang upa. So, what if kung yun yung kinuha ko? Kung nag-upa ako ng 30,000 isang buwan, tapos 5 years after, magbabayad pa rin ako 30,000 pero hindi akin yung property. So para yun yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng maging asset yung bahay. Kasi ang ginawa ko, instead of renting 30,000 pesos para sa fabrication ko, ang ginawa ko, inutang ko sa bangko ngayon yung bahay. Bumili ako ng bahay, 300 square meters, tapos nandun yung fabrication ko. Imbes na nagbabayad ako ng 30,000 pesos sa ibang tao, nagbabayad ako ngayon ng 42,000 pesos as monthly amortization para doon sa bahay na yon. Ngayon, wala naman akong sweldo di ba? Saan ko kukunin ngayon yung pambayad na 42,000 sa monthly amortization? Doon ko kinuha ngayon sa fabrication ko. So instead of renting 30,000 pesos, nagbabayad ako 42,000. So, may konting dagdag lang. Pero yun ang maganda ngayon. After 5 years, akin na ngayon yung property, di ba? So, nakita nyo. Pakita ko sa video na to, yung request ni Sir Jason Smith. Sabi niya, i-post ko yung bahay ko. Okay, so makikita nyo, nag-walk around ako dun sa bahay ko. Hindi ko na pinasok sa loob ng bahay yung video. Kasi, at least doon na lang sa labas, kita yung loob ng bahay. So, yung bahay ko, na tinitiran ko is 2 bedrooms. So, doon kami nakatira na mag-anak, yung mga anak ko. Tapos, yung dating fabrication, kalahati nun, pinatayuan ko ng bahay para ipaupa. So, sa amin, dito sa Cavite City, ang upahan ng bahay dito, pagka may garahe, mas mahal ng konti. So, itong 2-door
na bagong gawang apartment is pinapaupahan ko ng 10,000 pesos. At saka itong makikita nyo sa video na studio type na may banyo sarili is 5,000 pesos dahil may sarili rin siyang garahe. So ngayon, after niya maging fabrication, naging gym siya, ngayon naging paupahang bahay. So hanggang ngayon na hindi na ako nagfa-fabricate doon sa bahay, wala na akong gym doon sa bahay, kumikita pa rin yung yung property na yon. Kumbaga, up to now, nagsisilbing asset pa rin siya. So ngayon, ipopost din natin dito sa video kasi ang daming nagkaroon ng misconception doon sa sinabi ko. Wala po akong sinabi na huwag kayong bumili ng bahay. Wala po akong sinabi na ang bahay, period, is liability. Ito po makikita niyo yung mga comment. So, naiintindihan ko po yun. So, kaya hindi ako sumasagot doon sa mga negative comments. Kasi nga, pakiramdam ko, magkaiba tayo ng point of view. Pero papaliwanag ko po sa inyo, wala po ako sinabi na huwag kayong bumili ng bahay. Ang sabi ko, pwede kayong bumili ng bahay, pero siguraduhin nyo na mapapakinabangan nyo yung bahay, na pwede siyang maging asset, at siya mismo, kung pwede, magbayad dun sa utang niya sa bangko, kung sakasakali. So, yun. Perfect example yun. Pwede ka kasi hindi to just promoting yung gym business ko. Kasi naisip ko, yung susunod ko na content, papakita ko sa inyo yung ibang pamamaraan kung paano pwedeng maging asset yung bahay. Paano pwedeng kumita yung bahay ng hindi naman gym lang yung business mo. Kagaya niya, sana mapanood to ng barkada ko si Lotlot. So si Lotlot, parang 20 years na silang may tindahan. Dati, inuupahan lang nila yung tindahan. Later on, binili na nila yung tindahan kasama yung bahay. Si Nick Car Wash dito sa Cavite City. So yung bahay nila may car wash. So ito yung sinasabi ko na mga example na mga bahay na asset, na mga bahay na kumikita. So it doesn't necessary na pinopromote ko lang yung gym business. So ang pinopromote ko dito, yung financial goal, yung financial aspiration natin na maging successful. Kasi bakit ba importante? Bakit importante na malaman natin kung asset ba o liability yung bahay natin? Kasi kung magagawa natin na asset yung bahay natin, ibig sabihin nun, gagaang ng konti yung buhay natin na hindi na natin iisipin pa. Una, kung naupa ka, di ba? Kung naupa ka at plano mong bumili ng bahay, good. Pero pag bumili ka ng bahay, saan manggagaling ba yung pambili ng bahay mo? Saan manggagaling yung monthly amortization mo? Sa sarili mong bulsa ba? Or doon sa bahay mismo na kumikita? Diba? Kasi kung magagawa mo yung kapatid, at ikaw ngayon ay nagtatrabaho, para ka magkakaroon ng libreng bahay na kagaya na nangyari sa akin. Kasi nakabili ako ng libreng bahay nang hindi ako naglabas ni singkong duling. Bakit? Kasi yung property na binili ko, yun mismo ang kumikita. Pero ito ngayon yun. Yung susunod na sasabihin ko, mas dapat nyong abangan. Pero, bago yun, panoorin nyo muna yung proof of completion natin. Maputol ko po muna yung pinapanood nyo na video. So, proof of completion muna tayo para kay Sir Elcid Poson ng Robinos Hills, Burgos, Paniki, Tarlac. So, ito po yung order ni Sir Elcid. Bali, package D po ito na kasya sa at least 80 square meters. So, dito sa, ito maganda ma-feature natin kasi bihira tayo makapag-feature ng plate loading eh. So, ganito po ang itsura ng mga plate loading natin. So, yung mga packages natin is lahat po siya, ang presyo niya is plate loading. Tapos, pwede nyo siyang i-upgrade into selectorized. So, sa ngayon, plate loading to. So, kung napapanood ni Sir Elcid itong video na to, although plate loading to Sir Elcid. Tapos, ngayon, in the future, habang nag-ooperate ka sa Paniki Tarlac, ginawa mong selectorized, pwede pong gawin selectorized to anytime. So, pwedeng gawin selectorized, plug and play to. So, upgradable sa selectorized anytime. So, yung mga order na sa atin previously ng mga plate loading na gamit, pwede pong i-convert to selectorized, plug and play lang siya. So, dito, meron tayong super rack. Ang super rack is may lat pull down, may squat rack, at kalahati ng crossover. Itong equipment na to, pwedeng gamitin ng 3 tao sabay-sabay. So, ganito rin to. Yung RP Smith machine natin,
Smith machine sa unahan, rowing sa kaliwa, sa kanan, kalahati ng crossover. So itong dalawang to, pag pinagdikit natin to, nagiging crossover siya. So ngayon, ito naman, i-flex ko lang tong Smith machine natin. So itong Smith machine na to, sariling design natin. Although, ang Smith machine is matagal na pong na-imbento. Pero tayo, nire-design lang natin. So yung Smith machine, para maging mas functional, mas makakatipid, at mas maraming makakagamit, at mas maliit na space ang mag-occupy, nilagyan natin ng kalahati ng crossover. So ito, lahat ng mga cable exercises na magagawa mo, pwede mong gawin dito sa kanan, at sa kaliwa naman, pwede kang mag-row. So itong dalawang to, pag pinagdikit mo, nagiging crossover. So sobrang functional ng equipment na to. So again, meron naman siyang T-bar, leg press, ab bench, adjustable utility bench, hammer benches. May hammer incline, hammer flat, hammer shoulder. Meron din tayong seated calves, hammer chest flies, leg curl, leg extension, reverse flies with pec tech, hammer rowing. At syempre, di mawawala yung tatlong bench press natin. Flat, incline, decline. May kasama na rin po itong meron din tayong dips at saka preacher curl. So, ano to? May kasama na rin po itong 5 to 40 na fixed dumbbells plus may 800 pounds na plates na kasama na pwede mong gamitin doon sa plate loading at may kasama na po itong barbell. So, balik ko tayo doon sa pinapanood nyo na video. So, ayun. Doon sa post ko na yun, dami nagkagulo. So, pakita natin yung mga negative na nagsalita dito at yung mga positive na nakakaintindi. Wala naman sigurong masama din doon sa mga nagsalita ng negative. Ang kailangan ko lang siguro talaga natin is maipaunawa sa mga tao. Kasi, kagaya na sabi ko, itong mga bagay na itinuturo natin ngayon, hindi ito tinuturo sa eskwelahan dati. Tapos, through experience, matututunan mo to eh. Kasi importante yun eh. Kagaya na sabi ko, may isang nag-comment sa atin na CPA. So tama siya. Ang kotse at bahay, asset yan. Pagdating sa libro ng accounting. Period. Pero sa mundo ngayon makabago, sa business point of view, ang bahay at ang kotse, pwedeng liability, pwedeng asset. Depende kung saan mo siya ginagamit. So ngayon, pag nalaman mo yan kasi kapatid, siguro mas igugol mo ngayon na, okay, meron akong property, paano ko pakikinabangan to? Kasi sabi ko nga, may nag-comment pa na, ay saan ka titira, uupa ka kung may gym ka. Hindi rin eh. Kasi sabi ko nga, kung bibili ka ng property, let's say 100 square meters, 100 square meters, nandun yung gym mo sa baba. Sa taas, pwede ka magdalawa pang bahay doon, which is yung 50 square meters ngayon is halos average na bahay na maliit yan. So ngayon, yung dalawang bahay sa taas, nakatira ka doon, yung isa pinapaupahan mo. So ngayon, yun yung sagot ko kay Sir Jason Smith. Maaaring hindi ganito kaganda yung bahay ko. Maaaring hindi ganun kaganda. Actually, I dare you na sundan lang ako ng isa pang 6 na buwan. 6 na buwan pa. Sundan nyo lang ako para makita nyo yung purpose ko. So ngayon, ito yung tinuturo ko sa mga tao at tinuturo ko rin sa mga anak ko. Okay, yung una mong bahay, never treat yung una mong bahay as your permanent na bahay. Bakit? Kasi tayo, kagaya na sabi ko, sa Pilipinas, ang sukatan ng pagiging mayaman is may sarili kang bahay, may sarili kang kotse. So pag maganda ang bahay mo, made ka na. So ngayon, sinasabi ko naman, wala namang masama doon. Basta pakinabangan mo yung bahay mo. Katulad ako ngayon, mahigit 5 taon na yung property na yun sa akin. Napakasimple lang po talaga, napakasimple. Samantalang, ito papakita ko sa video ko na meron na akong dalawang Gym Republic, isa sa Cavite City, isa sa Tarlac, na kumikita na 6 figures na. 6 figures. So, pwede na ako magtayo ng magandang bahay. Pero hindi pa ngayon. Kasi hinahayaan ko na yung mga asset ko is makabuo ng panibagong asset para kumita uli ng pera. So ngayon, ito yung magandang
kaya kong magyabang, kaya kong bumili ng mga luho, pero hindi ko ginagawa kasi hinahayaan ko muna na umikot yung kapital ko. 48 years old ako ngayon and I'm planning to retire at 50. Maganda mas abutin nyo pa yung videos ko noon kasi mag-iiba na naman. So ngayon, okay lang ako, tiis-tiis. Yung bahay ko, may 2 kwarto, may 2 CR, may kusina, maayos na salas. Hindi pa ba sapat yun para sa isang ordinaryong Filipino na mabuhay ng maaluwan? Diba? Okay naman na yun eh. Sa totoo lang, kahit ganun kasimple yung bahay ko, pinagmamalaki ko yun. Yun yung unang-unang bahay ko. Pero wait, there's more. Ito ngayon. So, doon sa unang video ko, sabi ko, yung unang gym ko na garage gym is minana namin magkapatid yung property na yon. So, yung property na yon napunta ngayon sa kapatid ko. So, sa kanya yon. Ngayon, meron akong lupa na napunta lang sa akin lupa yon. Actually, may mga malilit na bahay yon, pero sira-sira na. So, ngayon, nakatiwangwang yon. Ngayon, tapos na ako sa paghulog ko sa bangko, tapos na ako sa monthly amortization ko. Ngayon, isasanla ako na naman yung property ko. Ngayon, 5 years ago, naisanla ako ng 2 million yung property. Sa ngayon, kasi 2 million pero may isang bahay. So, 300 square meters, isang bahay, 2 million ko na isanla. Pero ngayon kasi, after 5 years, ito ngayon yung sinasabi kong paper gain, na 5 years ago, tumaas yung property value nung lupa ko. Ngayon ko, yung pagtaas ng property value na yun, hindi mo mapapakinabangan yun. Not unless ibinenta mo or ngayon isasanla ko. So ngayon, sa tingin ko dumoble yung property value ko kasi pera doon sa lupa na tumaas, nagkaroon pa ako ng 2 pang bahay. Tapos, pag tinignan ng bangko yan, kumikita yung 2 bahay, tataas na naman yung monthly income ko. So, alam nila na capable ako magbayad ng monthly amortization. Lalo na, i-renew ko lang kasi yung upa ko yung utang ko So, kung i-renew ko yung utang ko, alam nila na naging good payer ako, kaya magiging madali. Kasi yung titulo ko hanggang ngayon, nasa kanila magiging madali yung pag-utang ko. Ngayon, kung let's say 4 million yung sanlaan ko ngayon. Yung nakatiwangwang na lupa na yon, ang plano ko, gumawa ako ng 2 staycation na property doon. Parang Airbnb. Kasi sa ngayon, na-realize ko, mas malaki ang pwedeng kitain mo doon sa staycation rather than sa monthly rental. So yun, panibagong topic na naman yun. Pero ang punto ko ngayon, dahil napakinabangan ko na yung property na yun, yung property na yun na inutang ko sa bangko, papakinabangan ko na naman siya. Ang gagawin ko, iuutang ko na naman siya. Gagawa ako ng 2 staycation na property na bahay doon sa lupa na yon. Ang tanong ngayon, okay, inutang mo na naman to. Sino magbabayad dito? Ito po. Tong property na may 2 staycation na to, siya naman na magbabayad naman dito. So ngayon, nanganganak yung properties ko. Ito yung sinasabi ko na bahay o property na nagiging asset. So I hope doon sa mga hindi nakaunawa, doon sa paliwanag ko na ang bahay is sometimes liability, sometimes asset. I hope na-convince ko na kayo ngayon na pwede maging asset, pwede maging liability. Kasi importante yun. Kasi yung road doon sa financial freedom, ma-attain lang natin yan pagka nagkaroon na tayo ng mga tamang financial knowledge. So, I hope makasubaybay pa kayo rito kasi kagaya na sabi ko, hindi naman mga gym workouts yung mga pinopromote ko rito, hindi lang gym equipment, kundi gym business at mga financial goals. So, I hope marami na naman po tayong nakapanood dito na namulat ko tungkol sa tamang mga financial decision. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.